Tara na sa mga kwentong pambata. Noong unang panahon, sa ilalim ng maningning at bughaw na tubig ng Bubble Bay Reef, may isang mundo na kakaiba sa lahat. Sa ilalim ng karagatan ay may makukulay na tore ng korales at sa pagitan ng mga ito ay may mga isdang mabilis na lumalangoy. Dito rin ang mahiwagang lugar kung saan nakatira ang iba't ibang uri ng nilalang pandagat. Kabilang sa kanila ang isang masayahin at malikot na batang pugitang nagngangalang Oli. Ang kanyang balat ay kulay lila, may 8 malilikot na galamay, at may mga labi na laging nakangiti. Isang umaga, habang mabilis siyang lumalangoy, nakita niya ang kanyang mga kamag-aral na nagtitipon sa harap ng silid-aralan ng korales. Si Sarah, ang seahorse, ay banayad at mahinhin. Siya'y tahimik, mabait, at may nakakamanghang kinang at kislap ang kanyang kulay pastel na balat. Si Nori ang clownfish ay isang maliit ngunit masayahing isda na may matingkad na kulay kahel. Mayroon siyang maliliit at mabilis na palikpik. Kilala siya sa kaniyang masayahing personalidad at nakahahawang tawa. Si Pipoy Pagong ay kalmado at palakaibigan. Mayroon siyang malalaking mata at malalakas na palikpik na tumutulong sa kanya upang maging isang dalubhasa sa paglangoy. Si Ali Alimango ay maliit pero punong-puno ng enerhiya. Mahilig siyang magbiro at tumulong sa kanyang mga kaibigan upang lutasin ang iba't ibang suliranin. Ang silid-aralan ng korales ay puno ng kasabikan habang nagdatingan ang mga estudyante. Isang malinaw at magiliw na boses ang narinig sa paligid. Kamusta kayong lahat? Agad na tumigil ang usapan. Dumating si Ginoong Finn, isang makinis at masayahing dolphin na may kumikinang na kulay abong balat at may suot na kulay berdeng vest. Sana'y masaya ang naging umaga niyo. Ngayon, may bago tayong kaibigang sasali sa klase. Gusto kong ipakilala si Mr. Bobby Blowfish. Nagkatinginan ang mga estudyante, puno ng kuryosidad. Lumingon ang lahat habang dahan-dahang pumasok si Bobby. Siya'y bilog, dilaw ang mga kaliskis at may maningning at malalaking mata na bahagyang nahihiya habang siya ay pinakikilala ni Ginoong Finn. Unang araw niya ngayon sa paaralan ng Bubble Bay. Dagdag ni Ginoong Finn. Siguraduhin nating maramdaman niyang masaya tayong maging kabilang siya sa ating klase. Agad lumapit ang mga estudyante upang batiin ang bagong kaklase. Sa gitna ng magiliw na mga mukha at mainit na pagbati, unti-unting nakaramdam si Bobby na siya'y masayang tinatanggap ng kanyang bagong mga kaklase. Alright class, ngayon na nakapagpakilala na kayo sa isa't isa, umpisahan na natin ang ating reef exploration activity. Natuwa ang buong klase, excited silang lahat sa panibagong adventure. Itinuro ni Ginoong Finn ang makulay na maze ng korales. Ngayong araw, magkakaroon tayo ng teamwork adventure. Nakatago sa loob ng maze na ito ang isang makinang na perlas. Kailangan ninyong magtulungan, sundan ang mga clue na inilagay ko, at mahanap ito bago tumunog ang kampana ng paaralan. Kailangan ninyong mag-ingat sa paglangoy, maging alerto sa ilang pagsubok at sorpresa sa inyong dadaanan, iwasan ang masisikip na daan at tandaan, hindi ito karera. Ang mahalaga ay ang pagtutulungan at hindi kung sino ang pinakamabilis. Handa na ba kayo? Tara na, mga explorer! Lumangoy ang buong klase papasok sa maze habang ang liwanag ng araw ay sumasayaw sa tubig sa itaas. Sabik nilang binaybay ang mga korales upang mahanap ang maningning na perlas. Tingnan niyo! Nandun ang hinahanap nating clue! Sigaw ni Nori, itinuro ang isang lumang bote na nakasuksok sa mataas na bato. Pero masyadong mataas. Mahirap lumangoy pataas. Sabi ni Sarah. Makakalangoy ako pataas pero hindi ko matatanggal ang takip. Dagdag ni Bobby. Ako rin, makakalangoy ako hanggang itaas pero hindi ko matatanggal ang takip ng bote. Sabi ni Pipoy. May naisip ako! Agad na sinabi ni Ali. Umakyat si Ali sa likod ni Pipoy at mahigpit itong kumapit. Tara na, Pipoy!
Tara, kumapit kang mabuti, Ali. At lumangoy si Pipoy pataas. Inaabot ni Ali ang nakasiksik na bote. Tinanggal niya ang takip at kinuha ang papel sa loob ng bote gamit ang kanyang mga sipit. Lumangoy pababa si Pipoy habang masayang naghihintay ang kanilang mga kaklase at sumisigaw. Ang galing ng teamwork! Hinawakan ni Pipoy ang nakuhang clue habang ito ay binabasa ni Nori. Upang perlas ay matagpuan, magpatuloy at magkaisa. Ngunit sa dulo ay agos na malakas. Maging kalmado, matapang at magtulungan. Nagkatinginan ang buong klase. Ano kaya ang susunod? Habang nagpapatuloy sila sa paglangoy, maraming pasikot-sikot. Unti-unting lumalim at dumilim ang tubig. Guys, wala akong makita. Masyadong madilim. Sabi ni Oli. Dahang-dahang umusad si Sarah. Ang kaniyang katawan ay kumikislap at ito ang nagsilbing ilaw sa madilim na daan. Mga kaklase, dito tayo. Sundan niyo ako. Isa-isang sumunod ang buong klase. Galak na binaybay ang daan sa tulong ng liwanag na dulot ng makikislap na palikpik ni Sarah. Hindi nagtagal, nakakita sila muli ng isa pang palatandaan. Isang araw na gawa sa shell na tumuturo sa kumikislap na liwanag. Guys, nakikita niyo ba ang liwanag? Ang perlas, nasa loob ito ng makipot na bitak. Sigaw ni Nori. Sinubukang pumasok ni Sarah sa bitak pero hindi siya nagkasya. Nagtinginan si Pipoy at Ali. At dahil si Sarah ang pinakamaliit sa kanilang lahat, batid ng dalawa na hindi rin sila magkakasya sa makipot na bitak. Sinubukang abutin ni Oli ang perlas gamit ang kanyang mahabang galamay. Ngunit bigo itong maipasok dahil lubhang makipot ang bitak. Tahimik na lumutang si Bobby. Paano kung mag-puff o magpalubo ako sa ilalim ng bitak? Maaring umangat ang bato sa ibabaw nito kahit kaunti. Maaring lumuwang ang siwang sa bitak. Sige, subukan mo. Sabi ni Oli. Dahan-dahan nagpalobo at nagpalaki si Bobby sa ilalim ng mga bitak. Dahil dito unti-unting naitulak pataas ang siwang ng mga korales. Pagkatapos nito, unti-unting inabot ni Oli ang perlas gamit ang kanyang mahabang galamay. Ang galing mo, Oli. Sabi ni Bobby nang nakangiti kay Oli. Nagawa natin. Ang galing ng teamwork. Masayang sagot ni Oli. Sa kanilang pagbabalik, inilagay ang perlas sa harap ng klase. Kumikinang itom at nagbigay ng liwanag at saya. Magaling. Binabati ko kayong lahat. Lahat kayo'y nag-ambag ng tulong at talento. Ang bawat talento ay mahalaga gaano man ito kaliit. Sabi ni Ginoong Finn. Magtulungan at magtiwala lang kayo sa sarili at sa isa't isa dahil parating nagbubunga ng kabutihan ang pagtutulungan. Kumikinang ang perlas na tila sang-ayon. Sa ilalim ng makukulay na tubig ng Bubble Bay Reef, natutunan ng mga magkakaibigan ang isang mahalagang aral na ang bawat isa ay may dalang kakaibang husay at talento. Kapag nagtitiwala sila sa kanilang sarili at sa isa't isa, natatagpuan nila hindi lamang ang perlas, kundi ang mahika ng pagtutulungan, ang lakas ng tapang, at ang init ng tunay na pagkakaibigan. The End. Sa kwentong ito, natutunan natin na may espesyal na maibabahagi ang bawat isa. Kapag tayo ay nagkaisa at naniwala sa ating sarili, kaya nating gumawa ng mga kamanghamanghang bagay. Hanggang sa muli!